naging ano namin, kayo lang ang bisyo ko. Wala akong ibang naging bisyo. Si nanay mo't kayo lang, wala akong naging bisyo. Yung dalawa naman love namin. Kaya lang sabi ko nga, mas nagiging special yung isa kasi nga may ano po kumbaga may effort na ginagawa. So, yun nga pong pag-uusapan natin sa video na ito. Bago po natin ipagpatuloy yung panonood ng clip, sabi nga po ni Tekram na wala nga daw po siyang ibang naging bisyo maliban nga po kay Nanay Jack at sa pamilya ni Tekram. Ang naging bisyo lamang daw talaga niya ay sila Dave at saka si Luis. At nabanggit din po ni Tekram na, or inamin din po niya na mas naging special nga po si Dave sa kanila, especially sa kanya, kumpara kay Luis dahil nga po sa effort na ginagawa ni Dave sa kanila para pasayahin silang buong pamilya, especially si Tatay Ram. So ipapatuloy po natin ang panonood tapos bibigay po tayo ng karagdagang opinion. Kung meron man akong pagkakamali ng mga una, kasi sa tingin ko hindi talaga maganda yung na-spoiled kayo. Nagsisisi sarili mo. Pero yun lang yung way ko sana na mabawi yung lahat ng paghihirap nyo, yung paghihirap na nangyari sa buhay nyo. Parang yung oras ko nga, parang pag-uwi ko, nasa inyo na lang. Alam nyo naman yun. Yung ako, sa iyo, kay Kuya Luis, si Nanay, sa tatlo. So yun nga po, nabanggit ni Tekram na ang naging kasalanan lamang daw talaga siguro niya sa dalawang bata is yung naging or pag-spoiled niya sa dalawa nung mga nakaraan. Kasi nung una pa lang talagang dumating sila Dave tsaka si Luis doon sa Manalastas family, ay talagang na-spoiled talaga sila ni Tekram. Ang paliwanag naman ni Tekram is dahil nga gusto nilang mabawi or gusto niyang kumbaga sukli yun kumbaga sa paghihirap na ginawa ng dalawang bata, yung kahirapan na kanilang dinanas bago pa sila napunta sa Manalastas family. So, alam naman na siguro natin na si Dave nga po is dating batang kargador, tapos si Luis is dating batang tagapastol ng itik. So, napakahirap po ng kanilang ginagawa. Kaya, nung napunta nga po sila sa poder ni Tekram, is ipinaramdam nga po ni Tekram yung ginhawa ng buhay, yung sarap ng buhay na hindi na nila kailangan pang magtrabaho o magbanat ng buto, mag-aano ng pawis para lamang talaga makakain or magkaroon ng magandang buhay. At yun nga po, dun po is lumabas nga po yung pagka-spoiled nga po nila or pag-spoiled ni Tekram sa kanila. At yun nga po sinasabi ni Tekram na yun lamang siguro yung kamalian niya. Kasi dahil nga po sa pag-spoiled sa kanila is parang nung time na nagbago ng style si Tekram sa pag-alaga sa kanila, yung hindi na ini-spoil. So parang lumabas doon na parang doon siguro nagsimula na sinasabi ni Dave na or ng mga bata na nagbago si Tekram dahil nga po parang hindi na sila na-i-spoil ng Tatay Ram nila. Halos ganun lang yung ano, di ba? Alam niyo naman, kayo lang naman ang talagang naging ano namin. Kayo lang ang bisyo ko. Wala akong ibang naging bisyo. Si nanay mo't kayo lang, wala akong naging bisyo, kuya. Pero ganun pa man, masaya kami. Kung masaya ka dyan, edi masaya na rin kami. Sana ma-open ang isip mo kung bakit nagkaroon si Luis dahil behind siya lagi. Favorite mo talaga si Dave. Actually, alam po ni Kuya Luis yun na ang hirap sabihin. Pero kasi, sa ano ni Kuya Dave, talagang alam niyo yung ginagawa niya lahat para yung magawa niya yung best niya para kumbaga gumagawa po siya ng effort ng para basta lahat yung dalawa naman love namin. Kaya lang sabi ko nga, mas nagiging special yung isa kasi nga may kumbaga may effort na ginagawa. So, yun nga po, yun dun po na part is parang inamin nga po ni Tekram na tama nga yung mga sinasabi ng mga tao na nakikita ng mga tao na mas naging special or paborito nga po ni Tekram si Dave. At dun nga po, parang inamin po ni Tekram na ganoon nga po, mas naging special daw po sa kanila si Dave dahil nga po sa mga ginagawa nito, sabi pa ni Tekram dati parang mabilis siyang utusan, ganito ganyan, tapos nag-e-effort daw si Dave na
nag-e-effort para mapasaya silang pamilya, especially si Tatay Tekram. Unlike kay Luis na nabanggit nga din po ni Tekram dati sa vlog niya kay Luis, na parang si Luis daw po yung lumalayo sa kanila. Kumbaga kahit nga kumakain daw hindi sumasabay sa pagkain. So si Luis po kasi, naiintindihan ko si Luis kasi si Luis po is isang introvert na tao. So pareho po yata kami ng ugali ni Luis. So maliban sa pareho kami ng birthday ni Luis, parang pareho pa kami ng ugali. So kumbaga hindi kasi showy si Luis sa kanyang pagmamahal sa Manalastas family, especially sa kanyang Tatay Ram. Hindi siya showy, wala siyang, or hindi siya mahilig mag-effort para magbigay ng kasiyahan. Kasi nga introvert nga po siya, parang mahiyain ganoon. So dun siguro lumabas yung mas nagustuhan or mas naging special kay Tekram si Dave, dahil nga si Dave naman kasi hindi siya introvert talagang ano siya showy siya sa pagmamahal niya sa Manalastas family, especially kay Tekram. Tapos nag-e-effort nga daw po ito para mapasaya nga po sila. So at least inamin ni Tekram na yun nga po, yung mga kuro-kuro ng ibang or ng mga viewers is tama nga po na mas special nga po si Dave sa puso ni Tekram kumpara kay Luis. Pero mahal naman pareho ni Tekram yung dalawa. Alam naman natin yun, nakikita naman natin yun na talagang mahal ni Tekram yung dalawa. It's just that pagdating nga lang po sa pag-e-effort sa pagpapasaya sa pamilya, especially kay Tatay Ram, is mas nangibabaw nga po yung mga ginagawa ni Dave. Pero kung ano pa man po, ipag-pray na lamang po natin na maging maayos po ito. At alam ko ngayon, mas makakabawi na si Tekram kay Luis, since napupuntahan naman niya ito. Although hindi na ito nakatira sa kanya, pero marami pa namang pagkakataon. May mga chance pa naman na makabawi si Tekram kay Luis, especially ngayon na parang ayaw na talaga ni Dave sa kanila, bumalik sa kanila. So mas okay na din po ito para mas may focus ni Tekram yung kanyang oras kay Luis at maging sa iba pang mga bata, especially sa kanyang pamilya. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon, at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit hindi po tayo mainitan, o kapag biglang umulan hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para maboost ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. Pasensya na po, napakainit dito. Pawis na ako kahit na may electric fan. So anyway, hanggang dito na lamang po ito. Inulit ko, mag-pray po tayo palagi, magpasalamat palagi sa Kanya. So God bless po always, and bye for now po.